Ngayon naman mga ka-solar ay aayusin natin tong battery nito kasi hindi siya normal nagcha-charge. Sayang naman ko hindi ko aayusin kasi for 8, 12 pieces din to na 18,650. Matagal-tagal ko na rin siyang gamit kasi natenga siya ng halos 2 buwan. 2 buwan mahigit. Ngayon nung charge ko ay nang gumana. Ngayon check natin kung nasaan ang ano niya, sira. Ay, mali. Enough. Yan. Check muna natin yung kanyang battery. Set natin yung tester sa DC volts. Ayan, nakaset sa DC. Ayan na, DC. Bali, ito ang negative kasi ayan, may nakasulat naman sa BMS eh. Ayan, 12 volts. Tapos 0 volts. Ayan. So, yung 0 volts, doon yung negative. Doon natin lagay yung negative ng tester. Tapos positive sa 12 volts. So, ayan, 12.4. 12.3, 39. Tapos, yung pinaka-input naman niya ito. Dito pumapasok yung kuryente na magche-charge galing sa charger or sa controller. Testerin natin. 11.9. Tapos, 12.4. So, hindi pareho. Dapat parehas yan eh. So, i-short natin yung ano. Kasi sabi nila, nung iba, na pagka ganyan raw na hindi pantay ang voltahe ng kuryente, ay i-short mo daw yung negative. Kaya ha, tayo na. Yung negative nung negative ng battery doon sa negative rin ng input. Ito yung negative niya, ito. So, tingnan natin kung may magbabago. I-short natin ng ilang seconds. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan natin kung nag-normal siya. Ulitin natin yung tester ng battery is 12.40. 12.40. So, dapat kung umokay na siya, dapat 12.40. Wala, ganun pa rin. So, hindi effective. Subukan natin yung positive ang i-jumper natin sa ano, sa positive rin ng battery. Kung may pagbabago. Ayan, ilang seconds. Kasi yun daw eh. Yun daw ang sabi nila eh. Hindi, ngayon ko palang matatry. Yan. Yan, testerin natin kung nagbago. So, ulitin natin yung battery. 12.4. Yung input niya ay 11.9 pa rin. So, walang nabago. So, hindi effective yun. Ewan ko lang ha. Or baka defective na siguro yung BMS nito. Sige, try natin tanggalin. Tanggalin natin yung BMS. Ngayon, kung talagang yung BMS ang sira, palitan na natin ng bago. Pero subukan muna natin i-reset. Kumbaga parang tanggalin muna natin yung BMS bago ikabit ulit natin. Baka gumana. Aray! Mainit. Yan. So natanggal na yung ano, yung 4 na terminal eh. Ito na yung BMS niya. Natanggal ko na. So, nako, meron pala ditong nabalatan. Hindi kaya sumayad yun. Yung ilalim nun. Nag-short. Tayo. Yun. Malamang nga nag-short kasi. Ayun, naputol na yung terminal eh. Oh. Yun, oh. Sumayad siguro. Ito, nabalatan. Kasi ito, negative to eh. Tapos, positive itong dumikit. Kaya siguro nagkaroon ng gano'n. Doon pala. So, lagyan natin ng tape. Pati ito, oh, meron din, oh. Ngayon ko lang napansin. Kasi itong mga nauna kong battery, okay naman siya eh. Hindi naman siya nagloko. 12.7 pa nga. Tapos 12.6 pa yung isa.
Pero may mga BMS din yan sila. Sana maayos pa. Kaya pala naglolo ko. Doon pala. Sana nga doon lang. Para hindi masayang yung battery. Kasi kung masisira yung battery, sayang naman. Pero tingin ko, sige, testingin muna natin, ibalik tong yung lumang BMS nya. Pagka hindi pa rin umubra, dito tayo sa bago. Palit tayo ng bago. So, ibalik na natin. Sana umokay. Parang malambot na yung ano nya. Sana umokay pa. Sana. Sana. Dalawa ang puso ko. Hiinang na lang natin dito para dito na siya kukonekta. Jumperan natin ng wire. Kumusta pala kayo mga kasolar? Tagal kong hindi nakapaggawa ng video kasi ako'y sumakabilang bansa ng ilang buwan, kaya hindi ako nakakagawa ng video. Nagpunta ako ng Italy. Yan. Ngayon ating testingin kung lakas ng ulan, kung may nabago, kung nagparehas ang voltahe ng ano. So balik tayo sa 0 volts at 12 volts. Ito yung 0, 12.4. Ngayon ito yung negative. Yun! Success! Kanina 11 point ano lang, something. Ngayon nagparehas na siya. 12.39. Tapos ito 40.39. Okay. Ayos na. Nahuli na, ang sakit. So hindi na sayang yung BMS natin. BMS ko pala. Kasi gumana pa rin siya. Ahahay. Kasaya. Kakabit ko na ulit yung kanyang ano, supply. Para pa i-charge. Kasi
Nung mga nakaraang araw, naobserbahan ko siya, hindi naman siya ginagamit pero bumabagsak yung volts niya hanggang 11 o 10.9. So, ibig ko sabihin, may something na nangyayari sa battery kasi dapat hindi siya bumababa eh. Or bumaba man siya, hindi ganun kalaki ang binabawas niya. Kaya sabi ko, merong ano to, merong hindi ayos. Hindi pa pala nalagyan ng voltmeter. Lagyan ko siya ng voltmeter. Ayan, gumana na ang ating voltmeter. So, pwede na natin itong tapean. Bili natin yung excess. Kasi magsayad-sayad na naman eh. Mahirap na. Mga short circuit.
Ayan, okay na. Nasolve na natin ang problema. Ayan, sana nakatulong sa inyo yung video. So, ngayon, pagka meron kayong na-encounter na ganito, na nagloko yung ano nyo, charge or ayaw mag-charge ng battery, check nyo rin at baka mamaya na parehas dito sa battery ko yung battery nyo. Yan, at least nakapagbigay ako ng konting kaalaman at na-check natin, buti nagawaan ko ng video. Kaya, na-share ko sa inyo. Ayan mga kasolar, maraming salamat at more power sa atin. Salamat sa pag-watch ng aking video. At yun, gagawa pa ulit tayo ng panibagong video. Maiba naman. Thank you.